Good morning everyone, my name is Jeremy Christian Sosa and here are my group members. Good day everyone, I am Mariam M. Contenta and I'm here prompting to walk you through our system which is yung concert ticketing system. Siyempre bago ang lahat, bago Pangalan ko po ay Leon Richard. Ako po ay papayamahan tungkol sa We would like to discuss our system entitled Concert Ticketing System. Siyempre, bago ang lahat, bago magkaroon ng transaction sa isang user, kakailanganin nyo muna ng isang account. So, pag nila natin yung system, ang una natin makikita is yung main menu kung saan nakapaloob yung login, sign up, and that's it. Try muna natin mag-sign up para malaman natin kung ano yung expect natin sa sign up na choice. Ang makikita natin sa sign up is user sign up, user account number, enter username. So, try natin mag-enter ng isang username. Password. So, try natin malin yung password. Pag minali natin yung password, ang makikita natin is passwords do not match, please wait. Then, babalik siya sa enter password. After ng confirm password, makikita natin yung personal details na kailangan i-input ng isang user. Una is enter first name, enter last name, then email. Next, phone number. Kaya natin na random number lang. So, kapag mali yung number na nilagay mo, kulang, makikita natin yung invalid phone number, please wait. So, kailangan 11 talaga. 11 digits. Enter zip code, province, enter city, enter barangay, enter street or building. Enter initial deposit. So, 5K lang kasi poor tayo. After nung enter initial deposit, ang makikita natin is registration successful. So, pwede na tayo mag-login since may account na tayo. Pero, explain muna natin yung exit din. So, just in case na magbago yung isip nung user, adi exit niya na lang yung system. Okay, so login na agad tayo. So makikita natin sa user login is yung enter username. Try natin mag-login. Password. So, pagka nakapasok na tayo, ang makikita natin is welcome, email, then makikita na natin yung user menu. Kung saan pwede na magkaroon ng transaction yung isang user. Ka-admin. If si admin ang mag-login, kahit ilang tries ang gawin ni admin sa password is pwede. Dahil si admin lang ang may control para i-manage ang concert ticketing system. If nakalagin na si admin, ang makikita ay ang admin menu. And dito sa admin menu, nandito ang mga options na kayang i-access ni admin. Option 1, view all available concerts. Dito makikita ang mga nakalist na available concerts sa system and as well the information of the concerts. Ito para ma-monitor din ng admin ang mga events. Option 2, view seats. Dito makikita ang seating layout ng concert. Every seat ay may specific na unique code na nakalagay. And para sa organization ng mga user. Option 3, add remove concerts. Pwede mag-create ng bagong concert with details. For example natin, concert name, BTS Tour. And concert date, 2026, 03, 10.
and setting the price for VIP, general, and economy. Makikita natin siya sa view all available concerts. Punta tayo sa option 1. And nakapag-add na ng concert. Next is sa pag-remove ng concert. Kung ma-cancel or postpone ang concert or tapos na siya, pwede na siyang i-remove. And yung na-remove na concert, pwede natin siya makita going to option 4, view remove concerts. Dito pinapakita ang nakalist ng mga concerts na tinanggal na. And next, option 5, view all transactions. Dito makikita ang complete list ng lahat ng ticket purchases. Transaction ID, ito unique code din. Yung transaction ID para ma-distinguish natin yung transaction ng mga user. And makita rin ni admin ang na-avail ni user na concert. Next is option 6, manage user. And si admin ang may control sa lahat ng registered users sa ticketing system. Makikita dito ang complete list ng lahat ng users na may account sa system. And for each user, pwedeng makita ang username, full name at ang kanilang status. Kapag may user na lumabag sa rules, si admin ay may right na i-ban siya. And kung makailang tries ang user sa pag-login sa password, ay mababan siya. And kapag ban ng user, makikita sa status niya ay siya ay ban. And kung ibabalik naman yung access ng dating banned user, pwede siyang i-unban ni admin. And ayun, mababalik ang kanyang normal access gaya ng viewing concerts, avail ng concert, sa pag-log out, and mapupunta siya sa login. As the user is registered or signed up to admin, now we can now proceed to login. Sa loob ng function ng user menu ay makikita ang user account number, code din ang pangalan ng user. Kasunod dito ay may mga pagpipilian para sa pagkuha ng ticket na may iba't ibang function. Ang sumusunod ay ang unang function ay view available concert. Dito malalaman kung ano ang available concerts at petsa, kasama na din ang reservation seats, categories tulad ng VIP na may limitado lamang ang tickets, gayon din sa general at economy seats. Ikalawang function, dito makikita ang mga available seats mula sa pinagpiliang concert upang maikumpara kung occupied na ito kung saan ang mga user gustong manood. Dito din malalaman ang mga available seats, categories tulad ng VIP seats, general at economy seats. Ikatlong function, ang pagbili ng tickets. Dito ang user bumibili ng tickets ng kanyang gustong concert. Kasunod dito, may pagpipilian ang user kung saan gusto niyang categories, seats, subalit may hindi katulad na presyo at limitado lamang mga ito. Dito din malalaman kung ilan gustong bilhin ng user at may deliver mula sa kanyang pinagpilian, kung email or by home delivery, pero nakadepende ang mga presyo nito. Kasunod naman ay ang pagpili ng lokasyon ng upuan na may limitado lamang ito. Nakikita dito ang kategoring A ay meaning VIP seats, at B general seats, at C economy seats, at nakadepende din ito sa ilang binili ng user. Sa pagtapos sa pumili ng lokasyon ng upuan, makikita ang resibo
sa pagbili ng tickets. Ika-4 ng function, view purchase history. Dito malalaman ni user ang binili niyang ticket o ito'y history receipt o purchase ng tickets na may complete detalye mula sa pagbili. Number 5. Magpareserba ng ticket. Kapag pinili mo ang option na ito, ipapakita ng system ang available na concerts. Pili ka lang ng concert at kung anong upuan ang gusto mo, VIP, General, or Economy. Katapos, automatic nang i-revise or i-reserve yung upuan sa pangalan mo. Number 6. Cancelayin ang reservation. Makikita mo yung buong listahan ng nakareserbang tickets mo. Piliin mo lang kung alin ang gusto mong alisin, then confirm. Number 7. Wallet balance o inquiry. Ito ang pang-budget checker mo. Gusto mong malaman kung sapat ang pera mo para sa ticket? Dito mo makikita yon. Every time na may bibilin kang ticket, automatic nang nababawas sa wallet mo. At kung kulang, pwede ka namang mag-top up anytime. Number 8. Tingnan o edit ang profile. Kapag pinili mo ang edit profile, makikita mo na lahat ng personal info mo. Pwede mo niyang i-update in real time or kung kailan mong gusto, i-update yon. Number 9. Log out. At kapag tapos ka na, always remember to log out. Talk to me. Spend